Naku, akala ko pa naman magaling masyado ang Chinese Taipei. Yun kasi ang sabi nila, much better daw ito sa Hong Kong. Pero mas maganda pang kalaban ng Hong Kong mga kuis kasi sa first half, nakakasabay pa sila. Yun nga lang, umurang opensa nila sa second half. Pati depensa masyadong wide open. Bilib ako dito kay Coach Tim kasi kahit malayo ng kalamangan, pinag-iisipang mabuti pa rin ang bawat play. At nagta-time out kaagad. Kumbaga, ayaw niya masayang ang bawat play. Kahit alam niya na mismatch nga ito. Una sa lahat, yung depensa ng Gilas grabe, lalo na ito si Chris Newsome. Pangalawa, yung firepower ni Justin Brownlee at Kai Sotto. Maganda at malinis ang opensa ng Gilas ngayon. Maganda din ang execution ng plays at wala masyadong turnovers. At sa palagay ko, ang depensa ang pinakasikreto ng Gilas bukod din sa maraming attempts natin dahil maganda ang positioning sa rebounds. Yung field goals natin 53% habang ang Taipei 30% lang. Tingnan nyo yung points in the paint. Grabe, 32 points sa atin. Kasi naman, gaya ng sabi natin, mismatch doon sa shaded area. Kaya nakukuha natin ng maraming rebounds. Of course, advantage sa atin ng height. Ang mga Chinese naman, kitang-kita mo nakapos sila sa options. Napipressure sila lagi dahil hindi sila makapasok sa higpit ng depensa ng Gilas. Kaya halos lahat ng play nila, puro turnover at maalat pa sa shooting. Sa isang banda, may mga parte sa plays ng Gilas na parang si Coach Tim hindi masaya kasi minsan napapabayaan daw ang depensa. Kapag nagkataon kasi na magaling ang kalaban natin tapos ganyan ang ipapakita nila, siguradong kawawa tayo. Kabaliktaran ng resulta. Ayaw ni Coach Tim na magpakampante at all the time stricto si Coach Tim. Ayaw niyang may nasasayang na attempts. Simula sa window 2 ng laban, mas challenging na ang mga labanan kumpara dito ngayon. Balita ko may pabuya daw ang mga Chinese para lang matalo ang Gilas. Ganun tayo kahat sa kanila, lalo na nakita nila si Justin Brownlee na nakabalik on time sa paglalaro. Sa palagay ko, lubos na pinaghahandaan ng Chinese si JB kasi akala siguro nila na puro lang JB ang opensa natin pero hindi. Ang ganda ng ball movement natin at lahat may contribution. Yung mga young talents natin ngayon ang gagaling, parang veterano kung umambag. Kaya kung napapansin nyo, hindi na magkamaya ang depensa ng Chinese. Bueno, panalo tayo. At sa susunod na window, meron na tayong Junmar Fajardo at Jamie Malonzo na kasalukuyang injured ngayon. Kumbaga, hindi pa pala tayo full force. Tsaka mahina-hina lang naman ang kalaban, kaya hindi pa siguro sila masyadong kailangan. Para sa inyo mga kuys, ano masasabi nyo sa nilalaro ng Gilas ngayon? Satisfying bang performance nila? Kapag may heavy guts tayo na kalaban, ang ganitong laro ng Gilas ay makakasabay kaya sa mga best team sa buong mundo? Usap-usapan ngayon ang pagbibigay ng statement ni Kai Sotto tungkol sa coaching ngayon sa Gilas dahil alam nyo ba na sinabi ni Kai na ito na raw ang pinakamagandang system na nalaro sa buong career niya. Pakiramdam ni Kai, komportable siya sa system ni Coach Tim. Tila may pinariringgan si Kai Sotto tungkol sa nagdaang coaching ng Gilas under kay Coach Shot. Matatandaan na nagkaroon nga ng issue si Kai Sotto sa nagdaang Gilas World Cup stint niya. Sa pagkakaalam ko, parang availability niya yon at money matters. Teka, naalala ko nga rin nung hindi mo na pinalaro si Kai. Hindi ako sigurado, parang laban nata yun sa isang taga Middle East na team. Naging malaking issue nga yun at todo paliwanag naman si Coach Chot. Problema daw ni Kai ang injury niya sa likod pero nung tiningnan daw ng mismong Gilas medical team, wala naman daw. Ang hinala ni Coach Chot, yung handlers ni Kai lang sobrang OA ang reaksyon. Tsaka may issue din noon na itinago namang handlers niya yung totoong MRI results at peke ang inilabas sa publiko. Kaya ang dami nagtatanong, kaya pala si Kai Sotto pag-aala-gala lang daw sa publikong lugar kasi peke daw ang injury niya. Meron bang may injury tapos pag-aala-gala pa? Ngayon na iba na ang coach, wala namang issue. Tsaka parang ginanahan si Kai Sotto sa system kasi sabi niya komportable daw siya at yung system ni Coach Tim para sa kanya, hindi siya napipressure. Masasabi daw talaga niya na ito na ang pinaka the best system na nalaro niya sa buong buhay niya, especially sa international games. Pero ang komento naman ng mga tao, kung si Kai komportable, ang mga manonood hindi. Despite sa double-double niya, hindi pa rin sila kumbinsido kasi mabagal daw. Kung nagkataon na may kalibre ang kalaban niya, siguradong kakainin lang daw si Kai niyan. Tsaka partida din na maliliit ang mga Chinese teams ngayon. Pero wala pang pang-hype ha. Nag-improve si Kai ngayon sa kanyang opensa. At the same time, pati yung depensa niya mga kuys. Ang pinaka napansin ko sa kanya ngayon, mas nag-improve din yung kanyang passing ability. Totoo nga naman na maraming natutunan si Kai ngayon under Coach Tim. At na-apply naman niya ito so far. At si Coach Shot, tahimik lang ngayon.